Eto na, eto na, eto na. Yung mga DDS, mga bossing, nag-iiyakan. Makarinig lang ng pangalan na Attorney Leni Robredo ang papalit kay BP Sara kung sakali. Eh, nag-iiyakan po, mga kababayan. Iyon, question lang naman namin. Ano, bakit nag-iiyakan kayo dyan? Okay lang ba kayo? Kalma lang kayo. Mahaba-haba pa yan. Madami namang nakalista eh. At madaming listahan ng pangalan na posibleng pumalit kay Inday Sara Duterte. Eh kami naman, ang importante lang naman sa amin, eh wala na si Sara dyan. Wala na si BP Sara dyan. Kasi nakakapagpabagal ng pagtaas ng antas ng edukasyon ng Pilipinas. Yun lang. Ano po, kung sino ang papalit kami, wala kaming problema. Kahit na nakalaban na sa politika ni PBBM yan, kahit naging mahigpit na katunggali ni PBBM yan, basta alam namin, ano, eh kapag kayong mga press conference, eh makakasagot. Hindi yung maglalagay lang, magsasalpak lang ng, eto, sulat ko, eto. Tapos kapag may press conference na, eh, Ma'am BP Sara, bakit ka ho ba mag-resign? BP Sara, totoo ba yung sinasabi ng taong bayan na hindi mo nagawa ang iyong trabaho diyan sa Department of Education? BP Sara, etong mga anomalya ba na ganito, ganyan, ganyan, makakasagot. Ano po? At magagampanan yung tungkulin sa Department of Education bilang secretary. Ganun lang naman ang gusto namin. Ano? Kung hindi, kung hindi si Attorney Leni Robredo, meron pa namang mas ibang mas karapat dapat. Yun lang yung sa amin. Kaya wag kayong mag-iyakan dyan. No? Wag kayong mag-iyakan dyan. Kalma lang kayo. Humigop kayo ng mainit na kape. Pero syempre ho, mga kababayan, kasi mahihina ho ang mga utak nito eh. Yung mga kagaya ni Tarzan. Oh, mahihina po ang mga utak niyan eh. Bakit? Eh kasi, ayaw nilang mababanggit yung pangalang Attorney Robredo kapag kapapalit kay Inday Sara. Eh, sampal ho sa kanila yan, mga kababayan. Biruin mo, ipinagpalit si BP Sara, no? Doon sa tinatawag nilang lutang. Oh. Eh ako naman po, naniniwala din po ako, mga kababayan, dahil ngayon mulat po tayo, mga bossing. Yung mga, di ba, tinatawag na lutang natin si Attorney Leni Robredo. Eh dahil lang naman po doon sa nagiging paulit-ulit yung mga sinasabi niya. Pero kapag isinama rin niyo po, mga kababayan, may ibig sabihin pa din sinasabi ng tao eh. Ano po? O kagaya na lang yan. O, kung makikita nyo, yung kanyang plataforma para sa edukasyon ho, mga bossing. O di ba, isa doon yung ilapit, no? Ilapit yung mga estudyante doon sa mismong paaralan para hindi sila nahihirapan na pumasok sa eskwelahan. Lalong-lalo na po yung mga nasa bundok, lalong-lalo na po yung kailangan tumawid pa ng ilog. O, nagawa ba ni BP Sara yun? Hindi, kaya nga pinag-resign. Di ba? Sila ho kasi, mga kababayan, ang estilo po nila sa politika, nakalaban natin yan eh. Wag yan. Ganun, tapos na po yun. Wala nang rebisa, wala nang pagtingin kung ito ba ay uukol dito sa trabaho na ito. Wala nang ganun sila, mga kababayan. Basta nakalaban sa politika, hindi na pwede agad sa kanila. Eh paano yun? Paano kung totoo yung puso ng tao para tumulong sa bansa? Di ho ba? At yung sinasabi nila, mga kababayan, na wala daw hong nagawa si Attorney Leni Robredo nung panahon nang siya ay vice-presidente, kita nyo naman po yung panggigipit at pangiipit ng mga Duterte. Na po, kay Attorney Leni Robredo, mga kababayan. Janiel Nelmida Tablang, shout out. Clarita Carlos, pwede. Oh, madami ho eh. Oh, baka pwede nga din dyan si Sir Jokno eh. Kaya lang, nag-iinit ang ulo talaga nitong mga DDS na ito kapag ka nababanggit yung pangalang Attorney Leni Robredo, mga kababayan. Ano po? Kasi, hindi nila matanggap sa sarili nila, no? Na talagang baka may mas magawa
si Attorney Leni Robredo bilang DepEd Secretary. Nakita niyo naman yung Inday Sara Duterte, mga kababayan. Wala, tahimik. Ano po? At nakita pa natin ngayon nung kagabi ko lang nakita 'yun, pinatanggal niya pala yung mga bayani na mga nakadikit doon sa mga wall para walang distraction. Yun po yung mga kumbaga nagre-remind sa ating mga estudyante na ito yung ginawa nitong mga dakilang tao na ito kaya tayo namumuhay ng maayos at matiwasay at ng malaya. 'Di ba? Sabi ni Norris Smith, Pennsylvania, USA, mga takot kasi sila magsanib puwersa ang mga pinklawan at loyalist. May bagong 8 diretso. Correct. Totoo po. Alam nyo pilit nilang pinapaulit-ulit na kumbaga, sinasabi, yung mga yan, sinuka na nila yan dati eh. Di ho ba? Pilit nilang pinapaulit-ulit yan. Kabado ho eh. Mga kababayan, paano sila, yung pamautog-mautog nila, pilit pababaho sila. Tapos eto, nag-unite yung dalawang malaking mga kababayan. Dalawang malaking may masasaktan to kapag sinabi ko to eh. No? Yung dalawang may sinabi ngayon sa politika. Yung mga DDS kasi hindi na po alam kung saan sila lulugar eh. Merong nakaposisyon which is ang Marcos administration. Merong totoong opposition. Which is yung mga kakamping. Saan po ba sila doon? Kaya nang aagaw. Mamaya pag-uusapan natin yan. Nang aagaw. Kami ang tunay na opposition. Ilang buwan lang kayong nagmamautog eh. Tapos wala pang kakwenta-kwenta yung mautog ninyo. Kayo na yung opposition. Nang agaw na kayo bigla. Ano yun? Di ba? Sige, palitan na lang natin. Wag na kayong dyan. Wag na kayong mag-iyakan dyan. Sige, Marrojas na lang daw po. Mga kababayan, maganda din ang background niyan. Sa edukasyon. Paano yan? Kasi po, kami dito, sa mga sa mga supporter ng administrasyon po, o BBM supporters po, mga kababayan, kami ho dito, kahit nasabihin mong nakalaban natin PBBM yan, kahit nasabihin nyo, paulit-ulitin nyo pa na inilampaso ni Leni yan eh, si PBBM eh. Ang layunin, ang hangarin ng administrasyong Marcos po, mga kababayan, kung sino ang makapag-aangat at tutulong sa pag-angat ng bansa, kukuhanin natin yan. Kaya nga unity eh. Di ba? Kaya nga pagkakaisa eh. Tapos makita nyo po sa mga post ng mga kakamping sa mga kababayan, handa silang makipag-unite talaga. Yari na kayo! Saan pa pupulutin yung mga Duterte boys ninyo? Di ba? Yari na kayo, saan pa pupulutin yun? Marrojas na lang. Mag-iinit na naman ulo niyang mga yan. Sabi, pampalengke lang yan si Marrojas Anyway, tayo naman mga kababayan, ang tanging layunin lang po talaga natin. Kahit nakalaban sa politika, kung sino po yung makakatulong, hindi po yung uupuan, yung pagiging DepEd Secretary, yung walang gagawin sa pagiging DepEd Secretary, wala ho. Dagdag pasweldo lang po, mga kababayan.